after meals, yung herbal Opo. calcutab. Kasi yun ang ginagamit natin na pantunaw ng mga bukil, bukol, damukol. So, diretso. Oho, tapos- Anong napansin mo nangyari? Yung nga po, nagdudumi ako ng maitim. Saka Okay. yung ihi ko, medyo para may mantika na may mga Kasi, makikintab. ibig sabihin may fatty liver ka. Opo, meron nga rin lumabas sa po. Opo, paglabas opo. yun, no? Kasi yung mga herbal medicine natin, minsan, kahit di nasakop nung complaint mo, Opo. naidadamay At saka na. hindi na po ako kasi high blood rin po ako. Okay, dati high blood ka. Opo. Oh, nung naghiling-galing ka, Kasama na rin po sa... nawala. Opo, hindi na rin ako nagtitake ng maintenance ko po sa high blood. Ayun. Dahil ginawa nating holistic ang approach sa Opo. paggagamutan. At sa holistic approach po, mga kapatid, na ginawa ni Marlene, ay nag-detox protocol diet siya. No? Yung pong bine-blender lamang na Gulay sariwang pang hilaw. gulay at prutas. Sa isang araw, nakailang kang Bali, detox intake? 8 glass po. 8 glasses. Opo. Okay. Kakaiba lang po ang nangyari kay Marlene kasi usually po kapag nag-undergo ng detox protocol diet, within the day itself, mga 3 beses hanggang 5 beses, dumudumi, no? Ang pasyente para itapon po yung mga lason sa kanyang katawan para mabilis ang paggaling. Sa kaso ni Marlene, kinabukasan ka pa dumumi. So palagay ko constipated ka nun. Kaya within that day na nag-detox protocol diet po siya, isang araw lang po yun, hindi naganap nung araw na yon. Ang ganap ay the following Yung day. kinaumagahan po. Kinaumagahan. O, nakailan ka naman the following day? Mga 4 na balik po ako sa CR noon. Ayun. Tapos dun mo nakita Opo. yung kakaibang dumi Yes, na ma'am. yon, no? So nakita mo na sa holistic approach ng paggagamutan at sa tulong po ng detox protocol diet, kayang ilabas ng katawan natin, no? Yung mga toxins na yon. Tapos sa infection po ng atay ni Marlene ay mega dose ng serpentina ang pinainom sa'yo. 10 serpentina tablets po ang pinainom kay Marlene after breakfast, after lunch, after dinner. Anong lasa mo dun sa serpentina? Mapait. Mapait. Pero kinaya. Kinaya po dahil At natanggal ang infection. titingala nga lang. Ano? Nakatingala ako pag umiinom. Nakatingala parang manok, di ba? Na dinediretso dun sa kasi lalamunan. yun nga po, sobrang akong pait. Oo. At pagkatapos po ng detox protocol diet, nag-hydrating diet ka na lang. Yung pag-inom mo ba ng tubig, katulad na nitong tinuturo namin o dati hindi ka mahilig? Tuwing kada isang oras po, mainit na tubig iniinom ko. Maligam-gam po. Bago ka magkasakit, ilang basong tubig? May gito rin. Rin na siguro mga nakakatin na rin po ako sa isang araw. Okay, so tinuruan ka ni Kuya Maui na uminom ng warm water. Opo. 2 glasses every hour. Opo. Anong effect? Magandang pakiramdam. Opo. Diba? O yun. Kasi holistic nga tayo sa paggagamutan. At yung paghaplos ng Healing Galing Oil doon sa liver point mo, may nag-a-assist ba sa'yo o kaya Hindi, mo ako na po mag-isa. Nakahiga ako. Pinapatungan ko na una yung ganito. Balakang. Tapos tuloy-tuloy ang Oo, hilot. at saka yung exercise po. Kidney exercise, Opo. liver exercise. Opo. Ginawa mo. Okay, very good. Tapos, naka-mega dose ka rin ng herbal vitamins B1, B6, B12. Kasi po ang atay, mga kapatid, ay napakaraming ugat niyan, no? So, nag-introduce ng 100 milligrams si Kuya Maui D. Sir kay Marlene ng pagpapainom after each meal 3 times a day. Yung 100 milligrams po ay equivalent sa tigsa 10 tabletas kasi 10 milligrams lang po ang isang tableta ng B vitamins natin. Guminhawa ba ang pakiramdam mo? Yung masakit ditong nararamdaman na wala? Opo, kasi nung mag-start po ako nung uminom ng herbal po, medyo bumalik na rin yung dati kong nakakalakad na ako ng medyo malayo. Hindi ko nga lang po binibigla. Ang paglalakad. Yes o po. unti-unti lang, no? At saka kailangan, nandun ka sa bahay pirmi para makapaghilot ng Healing Galing Oil. Diba? Alright. At yung ginawa mong tsaang malunggay mo, no? Meron ka bang tanim? Marami ho sa amin. Ayun. So, ipinayo naman yun ni Kuya Maui sa'yo kasi may complaint ka pala na hirap kang matulog. Kaya nga po ang ating tinuturo sa mga pasyenteng hirap matulog ay mas maraming content ng malunggay dun sa tsaa. Dinamihan mo ba? Kesa dun sa ordinaryo? Isang baso ho yung tubig. Blender Tapos ng anak ko.
10 tangkay ng malunggay. Yon, tama yon, no? Kaya mabilis maantok. Opo. At masarap ang tulog. Okay. Dito sa paraan ng gamutan natin sa Healing Galing, kung i-compare mo dati doon sa mga tableta na iniinom mo, kasi naka 3 weeks ka, meron namang improvement na Opo. at least 1 cm, no? Na lumiit. Dito sa Healing Galing, mga gaano kakatagal uminom ng mga Healing Galing products at naghilot ng Healing Galing oil? Kasi nung nagtitake po ako ng Healing Galing, after 3 weeks, nag-ultrasound po uli ako. Yung dating 7, naging 2 na lang. Mabilis. Opo. 5 ka agad, 5 cm ka Kaya agad. nagka-interest nga po si Kuya Maui na kasi ang bilis daw ng improvement ng Kasi masunurin ka naman. Oo. So may 2 pang natira Opo. after 3 weeks. O yung kumpletong naubos na ang Di, yung bukol. ginawa po nung anak ko kasi nga, binalik niya ako dun sa doktor ko na So kasi that's baka doctor. daw mas mapabilis na yung pag nung Ito bang anak mo na to hindi naniniwala sa herbal? Hindi, sabi niya kasi sa akin, mama, tingnan muna natin doon sa kung bili Sa tayo doktor. uli. Hindi pala, bimili tayo uli ng gamot na reseta sa'yo. Okay. Opo, O tapos di- bumalik ka kay doktor. Hindi na po pala kami bumalik. Nung bumili na lang kami ng reseta niyang gamot. Okay. Nakabili kami ng mga ilang rin no yun. After Tableta. mga 2 days lang po ako nakapag nun. Bakit? Hindi mo Nag-inom. tinuloy? Nabibingi po kasi ako. Nag-side effects sa'yo Opo, yung synthetic nabibingi ako medicine. saka ang lakas ng dibdib ko noon. Palpitations. Lagi lang po ako nakahiga noon. So balikan na naman sa Healing Galing. Sabi nung mister ko, ba't ganito, ba't tila may sakit na naman daw ako kasi dati nga medyo maganda na. Oo. Sabi ko parang hindi ko kaya yung iniinom kong gamot. Sabi ko, ibalik nyo na lang ako sa Healing Galing kasi parang doon masigla ko ron, nakakain ako. Sabi nga ng mister ko, sige, sabi nga nun, wala tayong magagawa. Kung diyan ka gumagaling, ba't hindi natin ituloy? Oo. Yun na nga, hanggang ngayon, yun ang iniinom ko ngayon. Pero na-check mo na, may lab result na naubos Opo. na yung bukol mo, wala na yung liver abscess. Wala na po na, kasi yung nakita na rin nun ni Ma'am Maui, di ba, dinala na namin yung Ayun. kompletong Oo, laboratory yung test. result, Opo. no? Alright. So, kung tutuusin ulit natin, after 3 weeks na naghiling-galing ka, from 7 cm, naging 2 cm na lang. Opo. Tapos, inubos mo pa yung 2 cm na bukol na yon dahil bumalik ka sa hiling-galing. Yung 2 cm na yon, ilang araw o linggo bago kompletong nawala na? Base sa lab result. Tinutuloy-tuloy ko pa rin po yung gamot ko. Ay, hindi mo na binilang. Hindi ko na po, basta Kahit tuloy-tuloy may na lang. result na nawala ng bukol, tuloy-tuloy ka pa hanggang ngayon? Inaano ko na lang, binawasan na po ni Kuya Maui yung gamot ko. Hindi Pwede na po yun. wala na. Tingnan ko yung dila mo ulit. Relax lang. Ayun, diabetes na lang ang nakita ko. So, serpentina na lang ang kailangan mo. Okay. Naka-apekto ba sa'yo yung sa buhay ninyong pamilya, yung pagkakaroon mo ng liver abscess? Kung babalikan natin. Malaki, unang-una, siyempre sa pera. Kasi doon magasto. sa unang hospital na pinuntahan ko, malaki rin ang inabot ng ginastos namin. Mga magkano? Siguro po, kumain din kami ng mga 100 doon. 100 na yon nung in-observe Kasi, ka. kasi yung mga gamot ko na, mamahal. Tapos sa second hospital pa? Ganun din, no. Kaya lang yung sa second, no, kasi di na nga kami bumili ng gamot. Ang na lang namin, di Pero wala nang ultrasound, confinement yon. Wala na yung po. first hospitalization lang. At tumulong naman yata ang mga anak sa gastos. Ganun ba? O Tumulong sinolo po. ni mister? Tulong-tulong po. Tulong-tulong. Opo. So yun ang mahirap. Kaya sinasabi na health is wealth. Di ba? Marami kang yaman pag maganda ang iyong kalusugan eh. Di ba? Opo. Pagka medyo nagkaroon ng mga katulad mo at medyo malubha-lubhang kondisyon, malaking gastos din para sa pamilya, di ba? Okay. Bilang health worker ngayon, para sa mga pasyente na may liver abscess din na nanonood sa atin, ito ang camera mo. Kausapin mo nga sila bilang health worker kung anong maipapayo mo base sa naging karanasan mo, Marlene. Para matuto sila. Hindi, doon po sa mga nakikinig po, Doon sa may ilaw Opo. na camera. wag isang bahala yung liver abscess, yung amoeba po kasi doon nauwi po yung sa liver abscess po. At saka isa pa, wag natin kalilimutan tumawag sa taas. Pangalawa, sa Healing Galing na siyang naging daan upang ako'y gumaling.
Dalawa talaga ang tatawagan mo. Opo. Sa taas po at Kasama saka yung kami. hiling-galing ko. At higit sa lahat, yung iyong pagpupursige na gumaling. Saka susundin po nila yung kung ano yung sasabihin sa kanila. Yung Kasi kahit na nandyan at pinapayuhan ka, kung hindi mo naman Opo. gagawin, di ba? Sakripisyo rin po kasi pangit po talaga ng lasa. Na hiling-galing products. Hindi, mapait po yung simpertina talaga. Serpentina. Pero okay ho. Maraming salamat sa iyo, ha. Opo. At hindi lang ikaw ang may leksyon sa nangyari Yes sa po. buhay mo. Pati members ng family, pati mga kaibigan mo, tuturuan mo rin, sharing ba Opo. ng mga blessings sa atin, di ba? Ngayong umaga, yung mga nanonood sa atin, I'm sure ay meron ding napulot na aral. Ikaw ba may napulot na aral sa ginawa mong yan sa buhay mo? Opo. Ano? Yung mag-iingat nga po sa mga At hindi iniinom na to. hihingi ng Opo. tubig. Karaniwan po kasi ang amoebiasis ay nakukuha sa hindi malinis na tubig, no? Minsan Opo. nakakakuha ka pa ng minsan tapeworm pa nga no? Kaya dapat ay pinag-iingatan po. At kung magbibigay naman tayo ng tubig sa humihingi, siguruhin po natin na malinis naman yung ibinibigay natin tubig sa kanila, no? Maraming salamat, Marlene, sa oras mo Salamat at po. inspirasyon na bigay sa ating mga tagapanood ngayon. Mga kapatid, isa na namang umagang malusog ang dulot po ng hiling-galing ngayong umaga. Ako pa rin po ang inyong kapatid sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario, na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan, ang lunti ang kalikasan. Happy healing morning po! Isa po sa finding sa ospital ay tumaas ang creatinine level ni Cheska dahil hindi na nga makaihi. Pero dagdag doon ay napakataas pala ng kanyang kolesterol at ang uric acid tumaas. Talaga pong siya, candidate for dialysis. Patong-patong na komplikasyon dahil sa maling nutrisyon. Alamin ang kwento ni Cheska at ang payo ni Doktora sa Hiling Galing sa TV. Linggo, alas 7 ng umaga sa TV5.